Love Serye TV. Sweet Punishment of Mr. Billionaire. Tunghayan na po natin ang ikatlong bahagi. Nakakainis talaga yan si Carl na yan. Imagine, basta lang niya ako tinalikuran at iniwan doon. Siya ang nag-set ng meeting na yon. Naiinis na sumbong ni Eunice kay Karina habang pabalik na sila sa Santa Monica. Gusto ko talagang batukan ng sarili ko kung bakit pumunta-punta pa ako dito at nakipagkita sa kanya. Tama pala ang sinabi sa akin ng tito niya. Mahirap siyang kausap, barumbado at walang modo. Haven't I told you? Paninisin ng kaibigan. Mahirap makipag-usap sa mga ganoong klaseng tao. Sinasabi ng lahat ng mga taong nakakakilala sa mga Montemayor na dangerous ang Carl na yan. You shouldn't even trust him. Paano kung bigla ka na lang niyang ipakidnap at ipatubos? Pinalaan ka na namin, hindi ba? Sabad naman ni Frank. Hindi na talaga ako nakikipag-usap sa Carl na yon, promise. OA na pangako ni Eunice sa sarili. Nagpuputok na rin ang butsi niya dahil sa ginawa nito. Wala pang lalaking bumasto sa kanya ng ganoon. Sinabi sa akin ni Karina na nakipag-usap ka raw kay Carl Montemayor? Tanong kay Eunice ni Tito Simon. Ito ang daddy ni Karina na nakababatang kapatid ng kanyang ama. Nasa gazebo sila ng mansyon nito sa Santa Monica. Yes, Tito. Nakayukong sagot niya. For heaven's sake, Eunice, why did you do that? Hindi mo ba alam na inilalapit mo ang sarili mo sa panganib sa paglapit mo sa lalaking yon? Tito, desperate na ako. Hindi ko alam kung paano sasabihin kay Calvin na wala na ang daddy niya tuwing magtatanong siya. He's expecting that we will go to the States for his operation with his dad. But why Carl? Siya lang ang pwedeng magpanggap dito dahil siya lang kamukha ni Ken. Stop seeing that man, Eunice. This is for your own good. You don't really know this guy. I happen to know his stepmother. Kilala rin ng lolo ni Frank ang lolo niyang si Don Fausto. Old rich ang mga Montemayor. Isang respetadong angkan. Pero itinakwil na nila si Carl. I know, Tito. Paulit-ulit ko na nga naririnig na itinakwil siya. Pero kung itinakwil na si Carl ng pamilya niya, bakit hindi niya tinanggap ang perang ino-offer ko kapalit ng pagpayag niya? I was really surprised nang bigyan ko siya ng cheque at nagalit siya. Sa palagay ko, hindi dahil sa naliitan siya sa amount, kundi dahil na-insulto siya. Posible, sang-ayon nito. Likas sa mga Montemayor ang pagiging ma-pride. Ingat na ingat sila sa pangalan nila dahil may mentality silang Panginoon sila ng mga taong nasasakupan nila. They own the biggest rice plantation and biggest fish pond in Santa Barbara. May high-rise condominium sila sa lahat yata ng city sa Metro Manila. Malaki rin ang shares of stocks ng mga Montemayor sa PLDT at sa mga biggest oil distribution companies. They even have business abroad na sa pagkakaalam ko, dating si Ken Montemayor ang namamahala. Sayang nga lang yan si Carl. Bakit ba siya itinakwil ng pamilya niya? Siya raw ang pumatay sa papa niya. Hindi makapaniwala si Eunice sa narinig. Nagawa niya yon? Hindi naman siya mismo ang nakapatay sa papa niya. Pero napatay ito ng mga taong galit sa kanya. Barumbado raw kasi si Carl kaya madalas na may nakakaaway. Ang kwento nga sa akin ni Au, yung stepmother niya, minsan daw ay may nakatitigan lang si Carl sa daan. Umabot iyon sa tutukan ng baril. Kung hindi umawat ang daddy ni Carl, malamang nabaril si Carl ng magkaaway niya dahil anak pala iyon ng maimpluwensyang politiko. May mga kasama yung bodyguard na puro armado. Umalis na si Carl sa pinangyarihan ng away pagkatapos mamagitan ng papa niya. Carl was the one driving the car. Umangkas lang ang papa niya ng araw na yon dahil pinapaayos ang aircon ng kotse nito. Akala raw nila tapos na ang gulo. Pero sinundan pa sila ng mga nakaaway ni Carl. At nang dumating sa isang intersection, pinaulanan sila ng putok. Nadaplisan lang ng bala si Carl. Pero ang papa niya ang sumalo ng maraming balang sana para sa kanya. Si Carl ang sinisi ng buong pamilya niya. Mula pa raw nung bata, si Carl na ang ikinoconsider na black sheep ng pamilya. Hindi lang si Au ang galit na galit sa kanya sa nangyari, kundi ang lolo Fausto niya. Dahil kaisa-isang anak nito ang papa niya. Patuloy na pagkukwento ng tito niya. Teenager pa nga lamang daw si Carl
Marami na siyang gulong kinasangkutan. Minsan na rin siyang nasangkot sa isang kaso tungkol sa illegal drugs. Iyan din ang sinasabi ng tiyuhin niyang napagtanungan ko tito. Pinsan na yun ng papa niya. Hindi ko alam na kilala niyo ang stepmother niya. Sa sobrang galit kay Carl ni Au at ng lolo Fausto niya, ay hindi siya tinanggap sa burol ng papa niya. Pero gumawa si Carl ng eksena nang hindi siya papasukin ni na Ken at Au. Nagwala siya. Doon sila nag-away ni Ken. Sinabi nitong huwag na siyang magpapakita sa pamilya nila. Mula nga raw noon ay hindi na pinatapak pa si Carl sa teritoryo ng mga Montemayor. Ang balita nila, madalas siyang nakikita sa isang squatters area sa may Quezon City. Pag-aari ng mga Montemayor ang property na yon. Doon nga ako'y tinuro ng tito niya, sabi ni Eunice. Hanggang ngayon, problema pa rin niya ang mga Montemayor. Kinakalaban sila ni Carl. Ipinagtatanggol pa raw nito ang mga squatters na matagal nang pinaalis sa 25 hectare na property ng mga Montemayor na binili ng isang malaking developer. Si Carl pa raw mismo ang nangunguna sa paglaban para sa kapakanan ng mga squatters. He's mysterious. Sa loob-loob niya. Keep away from that guy, Eunice. Babala ng tito niya. If I were you, hindi ako makikipag-usap sa taong yon. Baka blessing in disguise na rin ang hindi niya pagpayag sa ino-offer mo sa kanya. But what will I do with Calvin, tito? Sabihin mo sa kanya na hindi na pwedeng bumalik sa Pilipinas yung daddy niya. Palaging ganoon na lang ang alibay ko. Ganon din na madalas na sabihin ni Ate Maddie noon. Nakakahalata na yung bata, tito. According to Au, the name Carl Montemayor means trouble, Eunice. Kaya kung ayaw mo ng gulo at ayaw mo ng magulong buhay mo, kalimutan mo na ang tungkol sa inaalok mo sa kanya. Nang tumalikod na si tito at naiwan na, si Eunice mag-isa sa gazebo ay nag-isip pa rin siya ng malalim. I find him mysterious, but not that dangerous. Bulong niya sa sarili. When is daddy coming back? Nagkatinginan sina Eunice at Manang sa tanong na iyon ni Calvin. Kumakain sila sa Jollibee na nasa loob ng mall. Galing sila sa regular check-up ng bata. Tita, you said daddy is going to see me soon. Sabi mo, sasamahan niya ako sa States para magpagamot. Kasi ganito yun, Calvin. Your dad told me he's still very busy with his job. He said he can't go home. You're lying, tita. Hindi mo naman tinatawagan si daddy. You're not asking him to go back here and be with me. I called him the other day. Why didn't he talk to me? You're still sleeping pa kaya hindi na kita ginising. But he promised to call up again one of these days. Inaasar ako ni Jay. Sabi niya I don't have a daddy raw. When I told him I have, bakit daw hindi niya nakikita? I want him to see daddy para hindi niya na ako tinutokso. Tuloy-tuloy na sabi ni Calvin sa edad nito mataas na magsalita. Napasuliyap si Eunice kay Manang saka napabuntong hininga. Nasamahan si Calvin ng yaya nito sa banyo na itanong ng mayordoma kung ano ang balak niyang gawin pagkatapos tumanggi ni Carl na tulungan siya. Kung kinakailangan dagdagan ng perang iniaalok ko sa kanya, gagawin ko, pumayag lang siya. Pero hindi mo ba iniisip ang sinabi ng pinsan mo at ni tito mo? Wala naman silang maisasuggest na ibang solusyon sa problema ko Ako ang nahihirapan. Kaya wala silang magagawa kung gusto ko pa rin hingi ng kooperasyon ni Carl. Pero hindi ka ba natatakot sa lalaking yon? Pagkatapos ng mga nalaman mo tungkol sa kanya? Hindi naman siguro siya ganun kasama, lalo na kung para sa pamangkin niya. Hindi rin maintindihan ni Eunice ang sarili kung bakit hindi siya nawala ng interes kay Carl Montemayor. Mas naintriga pa nga siya kaysa natakot pagkatapos ng mga nalaman. Kakaiba si Carl sa mga lalaking nakilala niya. Ang bad boy image ang nagpapatingkad sa personalidad nito at naging interesting sa pagkatao nito. Ewan ko, Manang. Pero nung nakausap ko siya, kahit rude siya at kahit ano pang naririnig ko tungkol sa kanya, nararamdaman kong may soft spot pa rin sa puso niya at iyon ang gagamitin ko para mapapayag siya. Lalo ngayong kinukulit na ako ni Calvin. Bahala ka na nga dyan sa gagawin mo. Isang hapon, galing si Eunice sa campus ay bigla na lang may humarang na lumang kotse sa daraanan ng sasakyan niya. Mang Pido, bakit tayo huminto? Baka kidnapper yan, kinakabahang sabi niya sa driver.
Hindi kidnapper. Si Carl Montemayor. Si Carl? Nawala ang pagtataka niya nang si Carl nga ang bumaba mula sa lumang kotse. Lumapit ito sa kanila. Magandang hapon. Nakangiting bati nito. Bakit humarang sa daraanan namin? Galit na sita ni Eunice mula sa nakabukas na bintana. Gusto lang kitang makausap. Gusto mo lang pala ako makausap, tinakot mo pa ako. Akala ko kung sino ng masamang loob ang humarang sa amin. Masamang tao rin ba ang tingin mo sa akin? Hindi naman sa ganon. What I mean is, kinabahan lang talaga ako. Mapanganib na kasi ang panahon ngayon. Pwede bang sumakay sa maganda mong sasakyan? Umismid muna si Eunice bago sumagot. Sige na, sakay na. Pinagbuksan niya ito ng pinto sa gawin niya. Pagkatapos ay inustusan niya si Mang Pido na dalhin sa park ang sasakyan para doon muna huminto. Now what? Tanong niya sa katabing si Carl. Pagkatapos mo akong iwan sa restaurant ng isang araw, may gana ka pang magpakita sa akin? May pabor kang hinihingi, hindi ba? Nag-walk out ka. Ibig lang sabihin nun ayaw mo, hindi ba? Napag-isip-isip kong tama ka. Pamangkin ko rin si Calvin. Baka may masama mangyari sa kanya kapag hindi siya naoperahan. Konsensya ko pa. Natahimik si Eunice sa napaismid. Naaawa ka nga ba kay Calvin o nanghihinayang ka lang sa 1,000,000 na ibibigay ko? Yun sanang gusto niyang itanong. Kailan ako magsisimula sa papel ko bilang Ken? Tanong ni Carl. Nagkibit siya ng mga balikat. As soon as possible. Anong sasabihin mo sa kanya? Nanggaling ako sa States? Iyon ang alam niya. Anong plano? Tanong uli nito. Tatawag ka muna sa kanya. Kunwari sasabihin mo sa phone na pauwi ka na sa Pilipinas. Magdrama ka. Sabihin mo miss mo na siya. Kumbinsihin mo si Calvin na inumin ang lahat ng gamot at vitamins niya at huwag nang umiyak para hindi siya sumpungin ng sakit niya. Pagkatapos, pupunta ako sa bahay niyo. Magdadala ng pasalubong na kunwari galing ako sa abroad. Dagdag nito. Precisely. Pagkatapos sasama ka sa amin sa California? Sasama ko sa inyo sa States? Doon ipinapa-check up ni ate si Calvin. Nandoon na magaling niyang doktor kaya kailangan nating magpunta doon. Marami na ring magaling na doktor dito sa Pilipinas. Bakit kailangan pa nating magpunta sa California? Nandun nga ang magaling niyang doktor eh. Okay, bahala ka. Ikaw naman ang gagastos eh. Gusto ko lang sabihin na magastos akong kasama. Okay, I'll do everything for Calvin. Katulad ka rin ng mga Montemayor na grabe kong magtapon ng pera. Hindi pagtatapon ng pera yon when the life of a loved one is at stake. Kahit ano gagawin mo, katulad ng ginagawa ko ngayon. Kahit labag sa loob ko, hinahanap kita at nakikipagdila ko sa iyo ngayon. Napipilitan ka lang pala eh. Baba na sana si Carl ng sasakyan pero maagap niyang inawat sa braso. Pero dahil sa ginawang iyon ay daig pa ni Eunice ang napaso sa pagdikit ng kamay niya sa balat nito. Hindi naman si Carl ang unang lalaking nahawakan niya. She had a lot of male friends. Pero bakit kakaiba ang naramdaman niya na magkadikit ang mga balat nila? Daig pa niya ang humawak sa live wire. Akala ko ba, okay na sa'yo yung plano ko? Huwag mo akong insultuhin kung gusto mo makuha ang kooperasyon ko sa mga plano mo. Sabi nito sa nagtatagis ng mga bagang. Okay, sorry na. Kung may mga nasabi ako nakaka-offend sa'yo. Pagkasabi niyon ay natagilan si Eunice. Nagsorry siya kay Carl. Samantalang iyon ang salitang hirap na hirap siyang sabihin. Dahil siguro lumaki siya sa mataas na estado sa lipunan. Okay, akin ang pera. Sabi nito. Sabi ko na nga ba't pera lang ang katapat ng prinsipyo ng lalaking to. Napailing siya at may naramdamang disappointment. Parang biglang gumuho ang paghangang hindi rin niya maipaliwanag kung bakit nararamdaman niya kay Carl sa kabila ng pagiging barumbado nito. Sa isang sulok ng kanyang puso ay nararamdaman niyang hindi ito kasinsama tulad ng mga sinasabi ng pamilya nito. Ibibigay ko sa iyo ang tseke pero sa isang kondisyon. Kumunot ang noo nito. Bakit may kondisyon pa? Kailangan maging kapani-paniwala ang palabas natin sa harap ni Calvin. Baka makahalata siya kung hindi tayo mag-iingat. Kailangan mong baguhin ang forma mo from hairstyle to proper clothes at hanggang sa paraan ng pagsasalita mo. Muling kumunot ang noo nito. Ano bang gusto mo? Naka-Amerikana ako with matching attache case at makapal na eyeglasses pagharap ko kay Calvin? Huwag kang sarcastic. Kapatid mo si Ken kaya alam mo kung paano siya magdala ng sarili.
Hindi pwede yung kakausapin mo si Calvin na para kang kambing na may nginungoy ang chewing gum. Napailing ito. Sabi ko na nga ba, mahirap itong ipinagagawa mo sa akin eh. Kaya nagdadalawang isip pa akong patulan to. So what kung magiging mahirap para sa'yo? May bayad naman ang serbisyo mo, hindi ba? Isang matalim na tingin na ipinukol nito sa kanya. Iniinsulto mo na naman ako. Nakatiimbagang nasabi nito. Hindi ka ba naniniwalang naaawa ko sa pamangkin ko kaya nagbago ang isip ko? Okay, sabi niya, itinaas pa ang kamay. Naniniwala naman ako. Ang sinasabi ko lang, kahit mahihirapan ka sa ipagagawa ko, compensated ka naman. I mean, para lang tayo nagpalitan ng pabor. Mas magandang pakinggan yan, sabi ni Carl na salubong pa rin ng mga kilay. May dala ka bang picture ni Calvin? Kinuha ni Eunice mula sa kanyang Gucci wallet na katerno ng bag niya ang nakaipit na picture ni Calvin. Iniabot niya iyon kay Carl. Muling nagdikit ang mga balat nila. Agad niyang binawi ang kamay. Umisod siya palayo sa lalaki. Naligo po ako no, sabi nito nang mahalata ang ginawa niya. Alam kong ni hindi ka pinadadapuan sa langaw ng mga magulang mo. Hanggang ngayon may tagabugaw ka pa ng langaw at lamok. Pero huwag mo akong pandirihan. Sino may sabi sa iyong pinadidirihan kita? Maagap na reaksyon nito. Bakit umisod ka palayo? Natatakot ka bang may dala akong virus dahil sa mga taga-arkong bato? Ang mga kahalubilo ko? Of course not. It's just that hindi na ituloy ni Eunice ang sasabihin. Paano ba niya sasabihin na umisod siya dahil hindi niya gusto ang nagiging reaksyon ng kanyang katawan kapag nadidikit sa balat nito? Cute pala si Calvin. Hindi may pagkakailang isang Montemayor. Komento ni Carl habang hawak at pinagmamasan ang picture ng pamangkin nila. But he's a lonely child. Hindi na nga nagkatuluyan ng parents niya, maaga pa siyang naulila. Kayang-kaya namang ibigay ng mga laurel ang lahat ng luho niya ah. Saka bakit hindi mo siya ihingi ng sustento sa mga Montemayor kaysa itinatapon lang nila yung pera sa kung saan-saan? Total, kinilala naman pala siya ni Ken bilang anak. Mataas ang pride ni Ate Maddie. Okay lang kung kay Ken manggagaling yung sustento. Pero ayaw niya maghabol pa. Kaya naman naming buhayin si Calvin. Iyong kalusugan nga lamang niya ang malaking problema ko sa ngayon. Naging close ba sila? Ni Ken? Not really. Nung baby pa lang si Calvin, madalas dumadalaw sa amin si Ken para makita ang anak niya. Pero nagsisimula ng lumakad si Calvin, hinihiram na lang niya ang bata para ipasyal. Naging madalang iyon kung kailan lumalaki na si Calvin. Tinatawag-tawagan na lang ni Ken ang bata. Iyon pala, siya ang nangangasiwa ng mga negosyo niyo sa New York. Correction, negosyo nila. Hindi na nga ako kabilang sa pamilya nila. Hindi kaya makahalata si Calvin kapag kami na ang magkausap? Hindi naman siguro. Mabuti na lang at medyo nakakatimbre na yung boses niyo ni Ken. Bago mamatay si Ken, nalaman na niyang may sakit si Calvin. Sa pagkakaalam ko, nabanggit na sa kanya ni ate yung diagnosis sa bata. Kaya lang, hindi na siya nakabalik sa Pilipinas dahil sa tragedy. Nabanggit nga ni Ken kay ate na siya na ang bahala sa gasto sa operasyon. At kung kailangan samahan niya si ate sa California para sa operasyon ng bata, gagawin niya. Okay, sabihin mo lang sa akin ang gagawin ko para maoperahan na agad si Ken. Paano kita makokontak? May dinukot si Carl na isang peraso ng papel mula sa bulsa ng pantalon nito at iniabot sa kanya. Nakasulat doon ang cellphone number nito. Itinago iyon ni Eunice sa kanyang bag. Pagkatapos ikinuha naman niya ang kanyang checkbook. Iniabot niya sa lalaki ang nakahandang tseke. Walang pag-aalinlang kinuha iyon ni Carl. Kailangan pa ba kitang samahan sa men's salon? Tanong niya. Alam ko na yung gagawin ko. Hindi na kita kailangan para gawin ang mga pagbabagong gusto mo. Okay then. Tatawagan kita tomorrow night para kung handa ka na, magkausap na kayo ni Calvin. Kinukulit niya na ako eh. Areglado. Sabi nito saka bumaba ng sasakyan. Nakasunod ang tingin ni Eunice kay Carl habang papunta ito sa naghihintay na lumang kotse. Hindi niya maiwasang mapailing dala ng panghihinayang. Sayang talaga siya. He's so gorgeous. Kaya lang kung umasta, para siyang hindi nabibilang sa isang old, rich and respected family. He's not my type.